Kamusta na nga po mga master at sa videong ito ay atin nang ipagpapatuloy na gisahin ang chapter 249 sa manhwa series ng Solo Max Newbie. Kaya't atin na nga pong agarang umpisahan. Matapos na maging seryoso ang pagmumuka nitong si Alice ay makikita natin itong nabibiglang pagmumuka ng binata sapagkat kanyang napuna ng lugar na kanilang tinatahak ay isa sa mga paboritong lugar nitong si Andrea. Napangiti nga si Jinyuk at natanong etong si Alice kung bakit kanilang kinakailangan pang tahakin ang naturang lokasyon para makapag-usap. Tinugon naman ito ng babaeng vampira sa pamamagitan ng pagtatanong kung ano nga ba ang kahalagahan niya para dito sa ating pangunahing tauhan. Buwat ng matagal na ito naglalaro di umano sa kanyang isipan. Lalo na kung papaano nga daw ba mas mapapatibay o tatatak pa sa kanyang isipan at pagkatao ang kanyang kahalagahan. Ito di umano ang nagtulak sa kanya upang mapagtanto kung papaano niya ito maipapakita sa kanyang benefactor na hindi naman maunawaan nitong si Jinyuk. Nagsimulang gumuhit ng linya sa lapag etong si Alice at ang naging resulta nga nito ay sadyang nagpahanga dito sa binata sapagkat agad niyang naunawaan na ito ay isang klase ng spell na nagpapalakas sa ugnayan ng dalawang individual. Sinang-ayon na naman ito ng babaeng vampira at dagdag pa nga niya na kapag ang spell na ito ay isinama ng binata sa kanyang status window ay magagawa pa nitong pataasin ang skill na kanyang tinataglay. Muling pinuri ni Jinyuk ang bagong nadiskubre ni Alice, na hindi lamang nakatuon sa pagtuturo kay Andrea, gayon din kasabay na pinapataas ang kanyang kasanayan. Ikinatuwa naman itong marinig ng babaeng vampira, at nawika pa ngang magiging posible lamang ito mula sa tulong ng taong makakaunawa sa istruktura ng spell na kanyang ginawa. Gayon din, kung kaniyang araw itong patuloy na gagamitin ng mayroong apeksyon ay mas lalo magiging epektibo at mas malalim ang kanilang ugnayan sa isa't isa. Maihahalin tulad nga daw ito sa paglago ng abilidad ni Andrea na noong una ay tila ba isang inabandonang bata lamang na walang muang. Ngunit sa kasalukuyan ay siya na ang tumatayong pinakabos nitong nasabing palapag. Masasabi nga raw niyang napakalaki na ng inilago nitong ikalimang palapag magmula nung ito ay kanyang pangasiwaan kumpara nung unang tapak nila dito. Nakangiting sinang-ayun na naman siya ng ating pangunahing tauhan. Gayun din, agarang pasimpleng natanong nga nitong si Alice kung ano nga sa kanyang palagay ang magiging phase 2 ng kanilang ugnayan gamit ang spell na kanyang nalikha. Aminado nga itong babaeng vampira na noong halos napaslang na siya nitong mga vampirang nabibilang sa angkan ng Lebisita ay tanging imahe lamang ng ating pangunahing tauhan ang naglalaro sa kanyang isipan. Kaya't do'y nauunawaan na niya sa kanyang sarili kung gaano nga ba kahalaga etong si Jinyuk para sa kanya. Kaya nga sa pagkakataong ito ay kanyang hinahangad na malaman dito mismo sa bibig ni Jinyuk kung gaano nga ba siya kahalaga para sa taong lubos niyang pinahahalagahan. Napaisip nga ng malalim etong binata, kasabay ng paghingi ng paumanhin sapagkat literal nga daw na lubas siyang naging abala sa mga nagdaang panahon at nakalimutan na ang ilang mga bagay, kasabay ng pagsambit na matagal-tagal ng araw nung huling beses silang nakahuli ng iba pang mga vampira na sadyang hindi inaasahang marinig nitong si Alice na kanyang kaharap. Dagdag pa nga nitong binata na huwag nga raw mag-alala etong babaeng vampira, sapagkat kung magkakaroon nga daw sila ng pagkakataon ay kanilang isasakatuparan ang kanilang naunang napag-usapan. Agad namang nilinaw nitong si Alice na hindi iyon ang kanyang tinutukoy at nais niyang kanilang pag-usapan, sapagkat kanyang nais na marinig di umano ng malinaw kung ano nga ba para dito sa binata ang kanilang relasyon o ugnayan sa isa't isa. Dahil dito ay muling nakangiting sinagot siya ng ating pangunahing tauhan nang hindi ba't malinaw na nangako sila sa isa't isa ng kooperasyon upang isakatuparan ang ninanais niyang paggiganti na kanyang sinabi magmula pa noong umpisa na literal namang hindi inaasahang marinig nitong si Alice ang klase ng malamig na sagot na kanyang makukuha mula sa binata. Dahil doon ay mas minabuti na nga niyang hindi na magtanong pa at sinang-ayunan na lamang ang naging paliwanag nitong si Jinyuk kasabay ng paglalakad niya papalayo mula dito at pasimpleng nawika pa na natutuwa siyang naaalala pa rin nito ang kanilang napagkasunduan. Kaya't pakatatandaan nga raw sana nitong binata na magpasa hanggang ngayon ay patuloy pa rin nabubuhay ang mga nagtraidor sa kanyang trono at tuluyan ng iniwang mag-isa sa nasabing lokasyon etong natahimik na binata. Ilang saglit pang lumipas pagkaalis nitong si Alice ay lumabas naman mula sa kanyang lungga etong si Wuliang na pasimpleng natanong kung bakit mas pinili nitong kanyang bossing na magkunwaring hindi napapansin ang tunay na nadarama nitong babaeng vampira para sa kanya. Ngumiti nga lamang siya kasabay ng pagsagot dito na hindi niya kayang tanggapin ang nararamdaman nitong si Alice lalo na't kasalukuyang nananatili pa rin siyang mahina at mababa ang abilidad habang sa kasalukuyan naman ay makikita natin itong naglalakad sa hagdan at literal na lumuluha dahil sa nakuha niyang pagtanggi mula sa binata.
Pagkatapos ay muling inilipat ang eksena sa labas nitong tore kung saan ay makikita nating kinakausap nitong ating pangunahing tauhan mula sa telepono etong si Chairman Hansang Beck ng Hunters Association na lubos na nagpapasalamat sa kanya matapos na kanilang masiguro ang kooperasyon ng kapwa-imperyo at pwersa ng Murim mula sa ika-21 palapag hanggang sa ika-28 ng tore mula sa tulong nitong si Jinyuk. Idagdag pa nga raw dito na mayroong 70 araw ang bawat palapag upang ito'y maiklir. Hinding-hindi nga raw nila sasayangin ang ganitong kahalagang pagkakataon at plano nilang unahing pasukin ang ika-29 na palapag ng tore. Napangiti naman etong si Jinyuk sa naging pahayag ng nasabing chairman at pahambol pang ang nawika na ginawa lamang niya ang lahat ng kanyang buong makakaya. Lalo na't kaniya na ring nasiguro ang kanyang mga kinakailangan na matatagpuan sa bawat nasabing palapag. Samantalang sa loob nga rin nitong kanyang apartment ay makikita natin etong dalawang sadistang magkapatid na nagtatalo sapagkat plano ngang takasan nitong si Judelo ang kanyang toka sa paghuhugas ng pinggan. Mabilis nga siyang kinapitan at pinahinto nitong si Cassie at kasabay na seryosong nasambit na matutunga raw etong kanyang kapatid na makiramdam sa kanyang paligid. Dito ay makikita nga nating napakatahimik ng kanang kamay nitong si Alice maging etong si Wuliang na kasalukuyang nagsiserve ng maiinom habang nasa harapan nitong patuloy na nakakadaman ng galit na si Alice. Ang kaniyang pagpapamalas nga ng ganitong klase ng presensya ay lubos na hindi maunawaan itong magkapatid na mas binabuti na lamang tumahimik sa isang sulok upang hindi mapagbalingan ng anumang galit. Naputol nga lamang ang nagaganap na katahimikan noong pumasok na sa silid etong si Jinyuk at masayang inilahad na mayroon nga daw silang bagong misyong isasagawa kaya't kinakailangan nilang tahakin ang ika-29 na palapag ng tore. Dagdag pa nga niya na ang nasabing palapag ay isang napakalawak na karagatan. Isang klase ito di umano ng lugar na pinamumugaran ng mga pirata at mga sea dragons na magbibigay ng banta sa kanilang kaligtasan. Sa pagkakataong itong araw ay kanilang hahatiin ang kanilang puwersa upang mas mapadali ang paggalugad sa nasabing palapag. Binigyang diin pa nga nitong binata na ang pinakaimportante sa lahat upang mabuhay sa karagatan ay kinakailangan nilang magkaroon ng mga magagamit na barko. Kaya't ang bawat grupo nga daw sa kanilang puwersa ay kinakailangan gumawa ng kani-kanilang mga sasakyang pandagat na magagamit sa ekspedisyon. Agad namang sinagot siya nitong si Alice na mainam ang klaseng estratehiyang naisip nitong binata. Lalo na't sa ngayon nga daw ay ayaw niyang makita ng matagal etong pagmumukha ni Jinyuk. Aniya ay siya na ang mauunang tatahak sa naturang palapag at tiniyak na lilikha ng pinakamalaki at pinakamalakas na klase ng sasakyang pandagat kung saan ay walang sino man ang mangangahas na magtangkang labanan sila. Naging matalas nga ang paningin nitong si Alice habang inilalahad kay Jinyuk na kaniyang araw isasama itong iba pa niyang mga kalahit na naroroon at wala siyang anumang karapatan upang tumanggi. Kaya't wala nang nagawa pa itong ating pangunahing tauhan kundi sumang-ayon na lamang. Habang itong tatlo ay tinatahak na ang pintuan papalabas ng kanyang tahanan. Maya-maya pa ay muling nakatanggap itong binata ng isang video call at hindi niya lubos inaasang magmumula pala ito kay Tristan. Napagpasyan nga nilang dalawa na magkita at sadyang hindi maipinta sa pagmumukha nitong babae ang kanyang kasiyang nadarama na makita ng personal etong kanilang bossing. Napasimple namang naguguluhan sa klase ng ekspresyon na kanyang ipinapakita. Kaya't dahil dito ay mas minabuti nitong si Jinyuk na huwag na magpaligoy-ligoy pa at hinangad na malaman kung ano ang nangyari kay Melina. Nagsimula na ngang magkwento etong si Tristan at inilahad na matapos napaslangin nitong si Jinyuk ang dati nilang leader na si Nietzsche, ang Demonic Association nga daw ay tuluyan ng nawasak at nawalan ng pagkakaisa na siya nagdulot upang sila ay maghiwa-hiwalay at magtago sa iba't ibang lugar. Muli nga niyang naalala ang mga huling sandali kung saan ay makikita nating hindi na nga makatiis pa itong si Melina sa walang umpay nilang pagtatago at pagpapalipat-lipat ng lokasyon matapos na mapabilang sa mga wanted list. Ngunit taliwas nga sa kanyang pagkabagot ay ang pagiging positibo naman nitong si Tristan na tanging ang iniisip ay ang pabor na ipagkakaloob di umano para sa kanila nitong si Jinyuk na tinawag pa nga niyang Future Demon King na hindi naman maunawaan nitong babae niyang kasama kung papaano pa nito nakukuhang magsaya bagamat napakahirap ng kanilang kalagayan. Plano nga sana niyang kontakin itong binata upang humingi ng pabor o tulong, subalit batay nga raw sa kanyang pagkakakilala dito sa malademonyong lalaki, ay tiyak na iisipin muna nito kung papaano ang mga kagaya nila ay pakikinabangan bago pa sila tuluyang tulungan. Kaya't hindi na niya tinuloy pa ang kanyang binabalak. Maya-maya pa ay bigla na lamang siyang nakatanggap ng isang mensahe mula sa system na naglalaman ng paghahangad ng isang pagpupulong para sa lahat ng mga miyembro ng Demonic Association sa ngalan nitong Demon King na si Gantafer. Maging etong si Tristan ay nakatanggap din ng nasabing mensahe
At etong individual na nagngangalang Modrey na siyang tumatayong ikatlo sa pinakamataas ang ranggo sa kanilang asosasyon ang siyang nagpatawag sa lahat ng mga miyembro. Nabigla maging etong si Jinyuk sa klase ng impormasyon na kanya napag-alaman at agad na natanong etong si Tristan kung ano ang pinakasadya nito upang hilingin na makita siya. Sinagot naman siya nitong babae sa magalang na punto at binigyang diin na kinakailangan nilang makagawa ng paraan kung papaano nila magagawang makipag-ugnayan sa binata nang hindi pinagsususpetsahan ng kanilang organisasyon. Do'y muli ngang ipinagpatuloy ni Tristan ng pagkukwento at labis nga itong nabigla noong inilahad sa kanya ni Melina na tutugon siya sa naging panawagan ni Modrey. Habang etong kanyang kasama naman ay magpapalusot na lamang na patuloy pa rin siyang hinahabol ng mga tumutugis sa kanila at palihim na tahakin ang kinaroroonan nitong si Jinyuk. Nawika pa nga nitong si Melina na imposible di umano natanggapin na lamang sila nitong binata ng ganoon na lamang kadali at walang anumang kapalit. Kaya't iparating nga daw sana nitong si Tristan ang kanyang mensahe na tatahakin niya ang nasabing pagpupulong at kakalap ng mga impormasyon tungkol sa kaniyang mga itinuturing na kalaban. Kaya't sana nga daw ay maging sapat na itong kabayaran upang kaniya silang tanggapin mga master.